sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jillian Maris Fernandez ng Quezon City. Silent subscriber mo since 2021 at maraming kwento na akong napakinggan dito sa Papa Dudut Stories. Kaya naisipan ko na mag-share na rin po ng totoong experience ko sa inyong programa. Papa Dudut, 10 taon nang nakakalipas. 10 taon pero kapag ipinipikit ko ang aking mga mata ay tila nararamdaman ko pa rin ang biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng sasakyan. Naririnig ko pa rin ang ritmo ng mga yabag ng kabayo sa simento. Mabagal, mabigat at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Papa Dudut, eto ang gabing hindi ko kailanman matatakasan. Nagsimula ang lahat sa isang tipikal na pagbisita sa kondo ng tita ko sa Eastwood. Kasama ko ang aking pinsan at ang boyfriend ko noon. Masaya ang gabing yun, puno ng tawanan, mga huling hirit ng kwento at ang pagod na dala ng mga errands na natapos namin. Ngunit habang papasok na kami sa sasakyan ay may kakaiba na akong nararamdaman. Ang hangin sa parking lot ay tila naging malapot, na bawat hininga ko ay parang may halong alikabok na luma at bulok na bagay. Habang tinatahak namin ang daan pauwi sa aming village malapit sa Evergotesco Commonwealth, wala kaming kamalay-malay na papasok na pala kami sa isang bahagi ng gabi na hindi sakop ng oras ng mga buhay. Grabe, ang dilim na talaga rito pag ganitong oras. Biro ng pinsan ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang Commonwealth Avenue na dati laging maingay ay tila naging isang disyerto. Ang mga street lights ay kumukurap-kurap, naglalabas ng madilaw at matandang liwanag. Habang nagmamaneho ang boyfriend ko ay biglang tumigil ang radyo ng kotse. Hindi ito namatay. Naglabas ito ng static na tunog na parang may boses na pilit na sumisingit mula sa ilalim ng ingay. Sa lalin, ang putol-putol at paulit-ulit na bulong na tila nanggagaling sa isang malalim na balon. Agad itong pinatay ng boyfriend ko at iniisip na sira lang ang signal. Pero sa sandaling tumigil ang radyo ay biglang bumagsak ang temperatura sa loob ng kotse. Nakita namin ang sarili naming hininga na nagmistulang usok sa lamig. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada bago ang liko ng village, may nakita kaming isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Nakatalikod siya, nakasuot ng itim na barot saya. Sa bilis ng takbo namin ay dapat ay nalagpasan na namin siya kaagad. Pero kahit gaano kabilis ang pagpapatakbo ng boyfriend ko, ang babae ay nanatili sa gilid ng bintana. Hindi siya naglalakad. Tila lumulutang siya kasabay ng bilis ng kotse. Nakita niyo ba yon? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na sa sobrang takot. Tumingin ang pinsan ko sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Pero bago pa siya makasagot, ang matandang babae ay dahan-dahang lumingon. Wala siyang mukha, isang makinis na balat lamang na tila tinakpan ng mga mata, ilong at ang bibig. At sa isang kisap mata ay nawala na siya. Naglaho na parang usok na hinipa ng hangin. Nagkatinginan kami ng boyfriend ko, lalong humigpit ang hawak sa manibela. "Huwag na tayo magbiro, malapit na tayo," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kalsada ay tila humahaba. Ang mga pamilyar na establishmento na dapat ay nandoon ay pinalitan ng matataas na talahib na sumasayaw sa hangin.
tila mga kamay na kumakaway sa amin mula sa kadiliman. Ang mga bakanting lote ay tila humihinga at doon sa gitna ng katahimikan ay narinig namin ang unang tunog ng magpapabago sa buhay namin. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bato. Isang ritmong mabagal, mabigat at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Malapit na kami sa bukana ng village, sa tapat ng malaking puno na tila isang dambuhalang aninong nakamasid sa amin. Ano yun? Tanong ng pinsan ko. Hindi pa siya nakakatapos. Biglang namatay ang mga headlight ng kotse sa loob ng 3 segundo. Sa 3 segundong yon, ng kabuang kadiliman ay narinig namin ang malalakas na paghalinghing ng isang kabayo. Direkta sa labas ng aking bintana. Nang bumukas muli ang ilaw ay doon na namin ito nakita ang kalesang hindi dapat naroon. Ang kalesang tila galing sa hukay ng kasaysayan. Papadudot habang binabagtas namin ang madilim na kalsada. Ang dating tawanan sa loob ng kotse ay napalitan ng isang mabigat na presensya. Malapit na kami sa bukana ng village kung saan nakatayo ang isang higanting puno. Isang matandang puno na tila nagsisilbing bantay sa hangganan ng aming mundo at ng kung ano paman ang nasa labas. Habang papalapit kami, ang headlight ng kotse ay tila hinihigop ng dilim hanggang sa mahagip nito ang isang aninong hindi dapat na naroroon. Mula sa kadiliman lumitaw ang isang kalesa. Hindi ito ang kalesang nakikita sa Intramuros. Ang kahoy nito ay maitim, tila sunog na nabubulok. At may mga bahaging balot ng lumot at tuyong dugo. Ang disenyo nito ay hango sa panahon ng Kastila. Ingrabo, detalyado at may dalang bigat sa nakaraan. Ngunit ang pinaka nakakanginig ng laman ay ang kutsero. Nakasuot siya ng puting kamesa de chino na punit-punit at may mga mantsang kulay kape. Ang kanyang sombrerong balanggot ay nakatabing ng mababa. Ngunit habang lumalampas kami ay dahan-dahan siyang tumingala. Sa ilalim ng sombrero ay wala kaming nakitang mukha at tanging mga uod na gumagapang sa isang tuyot na bungo na binalot ng manipis na balat. Ang kanyang mga kamay na hawak ang renda ay hindi laman kundi buto na lamang ang nakabalot sa nangingitim na ugat. Wow, may kalesa pala dito sa village natin. Sabi ko bagamat ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag sa takot. Oo nga ang cool naman. Pero ang weird. Dagdag ng pinsan ko ngunit kapwa kami na pako ang tingin sa hayop na humihila rito. Ang kabayo ay hindi po pangkaraniwan. Ito ay maitim ngunit sa bawat hakbang nito ay nakikita namin ang paglitaw ng mga buto sa tagiliran nito. Wala itong mga mata, tanging pulang liwanag na parang nagniningas na uling ang makikita sa loob ng mga sockets nito. Habang nagtatama ang aming paningin sa kabayo, bigla itong huminto. Huminto ang kalesa sa tapat mismo ng aming bintana. Ang tunog ng paghinga ng hayop ay hindi hangin kundi isang malalim na sipol na parang nagmumula sa isang butas na lalamunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kortina ng kalesa, isang madungis at punit-punit na pelos, ay dahan-dahang gumalaw. May isang kamay na lumitaw mula sa loob. Maputla, mahaba ang mga kuko at may suot na lumang sing-sing na ginto. Bumukas ng kaunti ang kortina at nakita ko ang isang pares ng mga mata sa loob. Mga matang punong-puno ng bighati at galit. Ang babaeng nasa loob ay nakasuot ng pangkasal na trahe de boda. Ngunit ang tela ay marumi at may mga bakas ng lupa na tila ba nakakayod lang niya palabas ng kanyang libingan. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may sasabihin, ngunit itim na likido ang lumabas dito at dumaloy sa bintana ng aming kotse. Tiningnan ko ang relo ko, 11:58 p.m. Ang mga segundo ay tila huminto. Ang paligid ay naging ganap na tahimik. Wala kaming marinig na kuliglig, walang hangin, kahit ang makina ng kotse ay tila nawala ng tunog. Jillian, bakit hindi tayo gumagalaw? Bulong ng pinsan ko. Napansin ko na kahit na anong apak ng boyfriend ko sa gas, ang kotse ay hindi umaabante. Para kaming nakabaon sa simento. Sa sandaling yon, ang kotsero ay itinaas ang kanyang latigo. Hindi ito tumama sa kabayo,
Itinuro niya ang latigo sa akin at sa isang iglap ay narinig namin ang isang malakas na kalabog sa bubong ng kotse na tila may kung anong mabigat na tumalon doon mula sa puno. Doon na kami napaisip. Bakit may kalesa sa ganitong oras? At sino ang mga pasahero na tila kinuha mula sa kailaliman ng lupa? Anong kalesa? Saan? Biglang tanong ng boyfriend ko. Ang boses niya ay hindi lang basta pagtataka. Ito ay may halong inis at kabana. Ngunit para sa amin ng pinsan ko, ang tanong na yun ay parang isang malamig na kutsilyo na bumaon sa aming dibdib. Paano hindi niya nakita? Ang kalesa ay nasa tapat lang namin. Ang amoy ng nabubulok na karne at lumang kahoy ay sumasakal sa loob ng kotse. Yung kalesa nakasalubong natin ngayon lang. Yung kutsero, yung kabayo, nasa tabi mo lang sila. Sigaw ko habang tinuturo ang labas ng bintana. Ngunit nang tumingin ako, wala na doon ang kalesa. Sa isang kurap lang ng mata ang kalsada ay naging malinis at bakante. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Habang nakatigil ang kotse sa gitna ng dilim, ang radyo na kanina static lamang ay biglang bumukas ng napakalakas. Hindi ito kanta. Ito ay tunog ng maraming tao na nagdarasal ng rosaryo sa wikang Latin. Ngunit ang kanilang mga boses ay mabilis, galit at tila sumisigaw sa ilalim ng tubig. "Patayin mo yan! Patayin mo!" Hiyaw ng pinsan ko habang tinatakpan ang kanyang mga tenga. Pinindot ng boyfriend ko ang button pero ayaw mamatay. Hinugot na niya ang sasakyan pero ang dasal ay patuloy na lumalabas mula sa mga speakers. Hanggang sa ang tunog ay naging isang matinis na tili. Biglang naramdaman namin ang pagyanig ng sasakyan. Hindi po ito lindol. May kung anong nasa labas na pilit na tinatanggal ang kotse. Ang mga kalabog ay nanggagaling sa ilalim ng gilid at sa bubong papadudot. Tumingin ako sa bintana sa gilid ng pinsan ko at lalong bumagsak ang puso ko. May mga bakas ng madudungis na kamay ang lumilitaw sa salamin mula sa labas. Maraming kamay, maliliit na kamay ng bata, malalaking kamay na tila sunog ang balat. Pilit nilang kinakalmot ang salamin at ang tunog ng kanilang mga kuko ay parang nanggagalis na bakal. "Jillian, tingnan mo yung windshield," sigaw ng boyfriend ko. Sa harap ng kotse ay dahan-dahang namuo ang isang hamog. Sa gitna ng hamog na yun ay nakita namin ang kotsero, hindi na siya nasa kalesa. Nakatayo siya sa harapan mismo ng aming hood, nakatitig sa amin gamit ang kanyang walang lamang sockets. Tinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang nagsulat sa salamin ng windshield gamit ang kanyang daliri. "Sumama kayo." Dahil sa matinding takot ay pilit na pinaandar ng boyfriend ko ang kotse na humarurot patungo sa guardhouse ng katabing village. Pagdating namin doon ay huminto kami ng pasigaw. Ang guard ay lumabas hawak ang kanyang flashlight. "Kuya, tulong! May sumusunod sa amin! May kalesa!" "May nakasulat sa windshield," sigaw ko habang hinihingal. Tinapat ng guard ang kanyang flashlight sa aming windshield. "Anong sinasabi niyo, ma'am? Wala namang sulat dito. At kanina pa ako dito sa labas, wala pong dumadaan na kalesa. Kayo lang po ang sasakyang dumaan sa nakalipas na isang oras." Napatingin kami sa windshield. Ang sulat na sumama kayo ay wala na. Ang mga bakas ng kamay sa bintana ay nawala na rin. Para kami mga baliw na nagsusumamo sa harapan ng isang taong walang nakikita. "Kuya, seryoso kami. Nakita namin siya sa tapat ng malaking puno," giit ng pinsan ko. Ang guard ay biglang natahimik. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng pagtataka ay napalitan ng takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang flashlight. "Ma'am, wag naman po kayong magbiro ng ganyan," bulong ng guard. "Yung puno na sinasabi ninyo doon, kinuha ang mga bangkay ng isang pamilyang sakay ng kalesa noong panahon ng hapon. Sabi nila tuwing malapit ng 12:00 ng hating gabi, hinahanap nila ang mga taong papalit sa kanila sa biyahe. Doon namin naramdaman ang tunay na lamig. Hindi pala kami basta nakakita ng multo. Nasalubong namin ang isang sumpa." "Mag-iingat po kayo," dagdag ng guard habang pabalik sa kanyang post. "Dahil kapag nakita nyo sila, ibig sabihin ay nakita na rin nila kayo." Samantala sa kabila ng babala ng gwardya,
may kung anong madilim na puwersa ang humihila sa amin. Hindi kami makapaniwala at paano ang isang bagay na ganon kalinaw sa aming paningin ay naging anino lamang para sa iba. Hindi, kailangan nating malaman kung nasan yun. Determinadong sabi ng boyfriend ko kahit nanginginig ang kanyang boses. Baka nagtatago lang sa dilim. Baka kailangan nila ng tulong. Nag-U-turn kami. Isang pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay. Habang pabalik kami sa pwesto ng malaking puno. Ang kalsada ay tila hindi na ang kalsadang alam namin. Ang mga poste ng ilaw na kanina ay kumukurap-kurap ay tuluyan ang namatay. Ang bintana ng kotse ay nagsimulang mag-moist. Ngunit ang moisture ay nasa loob ng sasakyan. Jillian, bakit parang tumatagal ang biyahe? Tanong ng pinsan ko. Dapat ay nasa tapat na kami ng puno sa loob ng 3 minuto. Pero 10 minuto na kaming umaabante at ang kalsada ay tila humahaba. Tumingin ako sa labas. Ang mga bakanteng lote ay wala na. Sa halip ay nakakakita kami ng mga luma at naglalakihang mansyon na gawa sa bato at kahoy sa magkabilang panig ng kalsada. May mga bahay din na hindi kailanman naging bahagi ng Commonwealth. Biglang huminto ang sasakyan hindi dahil pinatay ang makina kundi dahil may humarang sa amin. Sa gitna ng kalsada ay nakatayo ang kalesa nakatalikod dito sa amin. Ang kabayo ay humahalok-kip-kip. Ang mga paa nito ay bumabaon sa semento na parang putik. Dahan-dahang lumingon ang kutsero sa pagkakataong ito ay hindi na lamang siya anino. Nakita ko ang kanyang mga labi na dahan-dahang bumubuka. Walang tunog na lumalabas sa bibig niya pero sa loob ng isipan ko ay narinig ko ang isang boses. Kulang ng 3. Jillian, ang likod! Tili naman ang pinsan ko. Lumingon ako sa backseat ng upuan sa gitna namin ng pinsan ko na kanina ay bakante ay may nakaupo na ngayon. Isang bata nakasuot ng lumang barong, maputla ang balat at ang kanyang mga mata ay puro itim. Hawak niya ang isang manika na gawa sa dayami at ang manikang yon ay dahan-dahang ginagalaw ang ulo nito patungo sa akin. Umalis na tayo dito ngayon na, sigaw ng boyfriend ko. Inapakan niya ang gas pero ang kotse ay hindi umuusad. Ang mga gulong ay umiikot ng mabilis naglalabas ng usok at amoy ng sunog na goma. Pero para kaming hinihigop ng kalesa paatras. Ang kalesa ay dahan-dahang lumapit sa amin ng paurong. Ang likurang bahagi nito ay bumubukas na parang isang dambuhalang bibig na handa kaming lamunin. Please Lord, Lord help us, dasal ng pinsan ko. Sa sandaling binanggit niya ang pangalan ng Diyos, isang nakakabinging tunog ng latigo ang pumutok sa hangin. Ang windshield namin ay biglang nagkaroon ng malaking lamat kahit na wala namang tumatama dito. Doon lang kumagat ang makina. Sa isang biglang buwelo ay humarurot ang kotse pasulong. Tumagos kami sa hamog, tumagos kami sa anino ng kalesa. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaan sa aking katawan. Isang lamig na parang pumasok sa aking mga buto. Hindi kami tumigil hanggang sa makarating kami sa maliwanag na bahagi ng Commonwealth. Malamig sa mall, doon kami huminto. Lahat kami ay hingal na hingal at basa ng pawis. Tumingin kami sa likuran. Wala na ang kalesa, wala na ang bata. Wala na mga lumang mansyon, ang kalsada ay muling naging ang pamilyar na Commonwealth Avenue. Wala na sila, bulong ng boyfriend ko. Ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Ngunit nang tinignan ko ang backseat, nandun pa rin ang manikang dayami na hawak ng batang multo kanina. Manit lamang ito. Pero ang mukha nito ay kamukhang kamukha ko. At sa leeg ng manika may nakapulupot na hibla ng aking sariling buhok. Mabilis naming tinapon ang manikang yon sa isang basurahan malayo sa aming village. Pero ang takot ay hindi namin naitapon. 10 taon nang nakalipas. Pero tuwing sasapit ng 12:00 ng hating gabi ay naririnig ko pa rin ang kalansing ng kadena sa labas ng aming bahay. Hindi namin alam kung kalesa ba talaga yun o isang portal patungo sa isang panahon na puno ng pighati. Ang alam lang namin, may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat hinahanap. Dahil kapag nahanap mo na sila ay hindi ka na nila hahayaang makabalik ng buo. Hanggang ngayon, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa The Midnight Kalesa, isa lang ang sinasabi ko.
Huwag kang titingin sa side mirror kapag dumaan ka sa madilim na kanto ng Commonwealth dahil baka ang makita mo ay hindi na lamang daan pa uwi kundi ang daan patungo sa kanila. At ito ang naranasan namin na masasabi kong hindi namin makakalimutan. Nung ikwento namin ito sa mga kaibigan at kapamilya namin ay walang naniwala sa amin. At ang madalas pa nilang sinasabi sa akin ay baka nakainom kami o nakadrugs. Hindi po kami addict. Pero nang gabing yon, aaminin kong nakainom nga kaming tatlo. Lalo na ako. Kaya madalas sabihin sa amin na kaya namin naranasan yon ay dahil mga lasing kami. Samantala hindi na kami nakikipag-argue pa sa mga taong ayaw maniwala sa karanasan namin. Papadudot, ito lamang ang detalye ng kwento ko na mai-share ko sa inyo. Sana po'y mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Thank you in advance. Lubos na gumagalang, Jillian. Mga ka-online, may mga hangganan ang curiosity ng tao. Ang pagrespeto sa katahimikan ng gabi at sa mga ligaw na kaluluwa ay hindi tanda ng kaduwagan kundi tanda ng karunungan. Dahil sa mundong ito hindi tayo nag-iisa at ang ilang kasama natin ay hindi na humihinga. Maraming salamat Jillian sa kwentong ibinahagi mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.